We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Masobra 7 million pesos nga balor sang suspected shabu na konpiskar sa duwa ka high-value individuals sa Santa Barbara, Iloilo. Pila ka mga kasapatan sa Negros Occidental na record sang Provincial Veterinary Office nga nagkalamatay bangod sa tuman kainit nga tiyempo. Ginapahayag squad leader sang Southern Panay Front sang NPA. Isa sa duwa ka napatay sa enkwentro sa Leon, Iloilo. Grandioso nga opening ceremony inpatigayon sa pagsugod sang Webra Meet 2024 sa Negros Occidental. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Maayong hapon, ini ang One Western Visayas, masaligan, sadsaran sang kabaturan, kagulasan ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live gikan sa Barangay Balabago, Haro, Iloilo City. Magalulong sa inyo sa pinakadako at komprehensibo nga mga balita sa Bisaya nakatungdan. Ako si Eden Priatos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, masobra isa ka kilos ang ginapatian shabu na kuha sa bypass operation nga ginpatigayon sa Santa Barbara, Iloilo. Mga suspetsado mga puso nagpahayag nga planted ang nakuha ang illegal nga droga sa ila paghinakop. Kapulisan naninduga si Kim Salinas nakatutok. Matapos ang isa ka bulan nga monitoring, dakop sa bypass operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit ang duwa ka high-value individuals sa Barangay Cabugao Sur, Santa Barbara, Iloilo kagabi. Nakuha ka alias Brian, 30 anyos, nga residente sang Sibalo, Mantique, kag alias Perper, 38 anyos, sang Zone 2, Barangay Tanza, Timawa, Iloilo City. Ang masobra, isa ka kilo sang suspected shabu nga nagabalor sang masobra 7 million pesos. Ang mga sospek ang lunsay ginakabig nga bodegero kag nagapang repack ago di panagtag sa kabanuhanan sa probinsya. Ini ang napamatud-an bangod ang mga pakete sang shabu nga na-recover ang may nakasulat ng mga aliasang tao kag ang ila lugar. Nakuha man sa mga sospetsado ang duwa ka pusil. Ginako ni alias Brian nga nagapatigayon ni isang illegal nga transaksyon apang wala ini nagahupot sang amo kadamo nga droga. Dugang pa sini, Miyerkules pa lang, gindakop na sila nga daan. Ang plantidan kami isang armas na never pa namon nauyatan, ni fingerprint namon wala na. No? Tapos plantidan kami isang amo na kadamo. Hindi na naman mabaton, sir. Illegally detained pa kami over next 24 hours, sobra 24 hours. Naka-blindfold kami na. Kung sa dindiin kami gindala. Ginpanginwala naman ni alias Perper nga nagagamit ini isang droga. Hindi man kuno sinikilala si alias Brian. Hindi ka kilala siya, sir? Hindi. Okay ka din niya nagamit? Or ka-sir? Ang mga alegasyon ang ginpanginwala sang RPDU. Ang unit, kinagapanguna sa operasyon Batok sa Duwa. Sagutin na lang nila sa korte, sir. Total, allegation nila yan. Tayo, pag nag-operate tayo, may kasama tayong media, may witness, may camera, recorded lahat ng galaw ng operatiba. Ang pagkadakop sang duwa, ang wala naman kuno nagapakita sang kapabayaan sa bahin sang Santa Barbara Municipal Police Station. And this is a testament ang amon nga pagdakop subong kag nagligan paging nga adlaw nga basta nga sumulod sila sa Santa Barbara madakpan gyapon sila. Napasaka na ang kaso Batok sa Duwa. Temporaryo sila nga nakustodiya sa Santa Barbara Municipal Police Station. Upod Kiramel Porquia, Kim Salinas. One Western Visayas. Pwerte nga halit mga kapuso, mga kasapatan sa probinsya sa Negros Occidental, apektado na sang tuman nga init. Pila diri nagka-record o kuna record nga nagkalamatay na. Yaring balita ang tutukan na Eileen Pedreso live sa bahin sang Barangay Concepcion, Talisay City sa Negros Occidental. Lin, anong latest?
Adrian, sa pihak sang mainit na tiyempo, hindi lang tawo ang kakaapektuhan, kundi pati man ang mga kasapatan. Nagapangluya kag halos hindi na makatindog ang hinuptanan nga karnero nga ginasagod ni Ronald. Diri sa ila ginaarendohan nga duta sa Talisay City sa Negros Occidental. Bungod sa tuman kay init nga tiyempo, nabatsagan sini nga kaangay nga daw nagalain na ang pamatsyag sang iya hinuptanan. Lakip na ang ginabantayan sini nga mga kabayo. Apektado ang gana sa pagkaon sang iya mga hinuptanan, kag sa vitamins na lang nagasalig. Palain man gid ang klima sa ila tungod sa kainit. Kag ang pagkaon nila daw salusambot yang gamay. Matyagan mo gid nga daw laing gid siya. Sa datos ng Negros Occidental Provincial Veterinary Office, naglabot na sa masobra 11,000 kakasapatan sa probinsya ang apektado bangod sang tuman nga init. May pila diri suno sa PVO nga nagkalamatay bangod sa dehydration. Ang iban dira hindi kay ng tubig, tendency malupog siya kay dehydrated and eventually mapatay. Ginamonitor naman sa Parabets ng kada LGU ang sitwasyon sa mga kasapatan sa ilang lugar. Abiso sa PVO sa mga nagasagod sang baboy, baka, manok, kag iban pa nga mga kasapatan na kung mahimong ibutang sa maligwa kag mahangin nga lugar ang mga ini, agod hindi matamaan sang init. Regular nga paimnon sang madamo nga tubig, kag buhinan ang kadamuon agud matatapan sang maayo. Kang ginutok, the more nga maapektuhan aton nga sapa. Kung ready na to dispose, no, pinahingagaw na lang nila baligya. Adrian, dugang pa sang Provincial Veterinary Office nga sa tion nga maobserbahan nga nagapangluya ang mga hinuptanan, gilayon nga dapatan ang mga ini sang pagbulong. Balik sa imo, Adrian. Maraming salamat, Aileen Pedreso. Squad leaders ng Southern Panay Front ng NPA, isa sa duwa ka napatay sa engkwentro nga nagluntad sa Leon, Iloilo. Si John Sala nakatuto. Nagdugas ang kakulba sa pila ka mga residente ang enkwentro sa tunga sang militar kag sang mga rebelde sa boundary sang barangay Kawilihan kag Bukari, Leon kahapon sang aga. Suno kay Manong Nonoy naglawig sang inoras ang Lirok Panay. 3 kalupok, piti ka dagko bala na. Kung mga kwan siguro to ay into 3 o kung garnada, kung ano to ang limbawa na. Sunod to, nag-kwantan, doon nag-inarak. Suno sa Philippine Army, 2 ka beses nga nagluntad ang enkwentro. Ang unang natabo pasado alas 7 sang aga, kag sundan man sang isa pagid mga alas 9:30 sang aga. Sa 2 ka mga ginapatian rebelde nga napatay, isa diri ang ginatudlo squad leader sang Southern Panay Front nga si Nahum Camariosa alias Rodel Oconbebong, residente sang barangay Manampunay, Leon. Ang isa naman amo si alias Junjun Ocon Cedric, residente naman sang barangay Badasan, Joaquin, Iloilo, miyembro sang Regional Centro de Gravidad. Nagapating militar nga pinaagi sa kamatay ni alias Bebong, tigayon na nga mabungkag ang SPF nga may masobra 5 na lang ka mga miyembro. Ang nabilin pa to nga remnants ang SPF kung ito nga maglaylo sila without Bebong nga mutong programa o nila nga si Bebong ang naghahatag sa direksyon. Pasado alas 9 na sang gabi sang gitpasaka sang mga katapos sang militar, soko kag mga residente sang barangay ang mga bangkay sang duha. Sino sa punong barangay sang Bukari, Leon, wala man sang mga residente sang barangay na nadalahig o kun nahalitan sa insidente. Layo man sa pamalay kay way matibalay ito. Isa man lang to kakamalig kay nasa babaw ko to kang ingkwentruhan nanda. Amo man lang to isa ka balay dira nga ginaistaran man kang isa ka pumuluyo man pero hindi akin pumuluyo kay anak kang kagay. Tiamo to kay na daw way man ti kon biga area nga sa mga area nga daw tama gid ka kuan sa pumuluyo. Gindala sa isa ka punerarya sa banwa sang Tubungan, Iloilo ang 2 ka mga bangkay. Upod kay Hans Disierto, John Sala, One Western Visayas. Mabusang Wivra Meet 2024 opisyal na ang ginbuksan, grandioso ang opening ceremony, ginpatigayon. Mahinampang nag-umpisa na sa biyak sang tuman nga init nga tiyempo. Nakatutok kay Aileen Pedreso. Madinuagon nga fireworks display ang nasaksihan sa pagbukas ng Western Visayas Regional Athletics Association Meet 2024 nga ginihiwat sa Panaad Park and Stadium sa Barangay Mansilingan, Bacolod City kagabi. Masobra 5,600 ka delegado halin sa 5 ka probinsya sa rehiyon ang nagtambong sa seremonya nga ginumpisahan sa isa ka parada.
Bilang host sang Vivra Meet 2024, ginabi-abi ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang mga delegado. Inspiring your peers to dream big, develop their talents, and reach for their dreams. Ginpasiga man ang igante nga cauldron kag ring fire nga nagasimbolo sang pag-umpisa sang hinampang. Subong nga adlaw, ginsugura ng sports event apisara sang mainit nga syempo. Ganigin pasiguro sang DepEd 6 nga hydrated ang mga atleta kag komportable sa ilabiliting venues. Priority natin yung safety ng ating mga kabataan. It is always in coordination with the local government unit. Ang secondary athletes sa basketball gikan sa probinsya sing Guimaras ang ready na para sa ilang hampang sining nga hapon. Kompleto sa tubig kag ginsiguro sang coach nga wala sa may nagalaing nga pamatsyag antis ang hampang. Kung wala gani sang sang hampang, pauway gid permi, rest sang maayo, and from time to time inom gid sang water. Ang mga delegado sa probinsya sang Iloilo nga yara subong sa biliting venue sa Abis 1 kag 2 Elementary School. Ginpasiguro nga komportable kag bastante nga maggamit ang tubig. May vitamins, tubig, bastante kami sa galon nga tubig nga ginapatake sa kabataan para nga ma-sure gid nga hindi sila ma-dehydrate. Pamati sa mga balka mga coach naman magsuka pero hindi susuko. Upod kay Ruel Bangoe, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Palaligban sa karon sa pila ka mga bulante sa Iloilo Terminal Market ang kargahan sang ilang nga mga produkto sa tion nga madula na ang traditional PUJ. Si Kim Salinas nakatuto. Pagkatapos sa Abril 30 nga consolidation deadline, makabig na nga kolorom kag wala na dapat ginapahanugutan nga makabiyahe ang mga unconsolidated nga PUJs. Gani palaligban sa karon sa pila ka mga bolante sa Iloilo Terminal Market kung sa diin sarang ikarga ang ilang mga produkto kung hindi na makabiyahe ang unconsolidated PUJs. Pagkatapos ang 15 dias ginpahayag ni LTFRB Chair Teofilo Guaris III nga grace period. Si Nanay Rosalie sa kabatuan pa nagkuha sang iya produkto. Gani nagalibog ang iya ulo. Palaligban sini sa tion nga mag-commute kung wala na sang direkta nga salakyan pakadto sa super. O di, syempre budlay gid eh. Daw hindi ka na ganin manindam. Kay may kakargahan. Ma-double ka pa ka, ano tayo mga sakyan, ti. Mabudlay magnaog dito sa terminal. Adlaw-adlaw naman nga nag-commute si Nanay Imeldi, bit-bit ang sinako kag pila ka mga bags ang utan. Para sa iya, mas maayo gid tani ang traditional jeepney kung ipaanggid sa modernized units. Bangod mas barato ang plete diri kag may mabutangan sang dala. Traditional gidaad. Marbarato gid tama. Pati ba yung mahimo, amuran na nung kagoberno, hindi bla. Hindi makarga ang isa kay guba ang jeep niya. Ang isa na hindi makarga sila kay kabugat. Hindi ka nung ngaking. Samtang sa Bacolod City, nagkapanghakroy ang grupo ng Asenso Bacolod Transport Cooperative bangod sa 24 ka nagpasa sa aplikasyon para sa consolidation. 17 lang ang nahatagan sa Provisional Authority. Mas sobra 500 pa ka-aplikasyon ang wala na hingagaw proseso bangod kulang ang requisitos. So may mga nagkalabilin kami nga papilis nga may mga kulang-kulang. Kasubong sang mga kung wala manotaryohan ang mga affidavit of conformity. May mga OR nga tungod yoro sa kadali-dali. May mga ang hindi ang expire mong napadala. Galing kami yang papilis namon sa Iloilo yang napabudan sa LTFRB. So mamit kami liot ni Mayor namon nang ginahimo nila. Para naman sa grupo nga FIBACDA, dapat magpahamtang sa satellite office ang LTFRB 6 sa syudad. Mas sobra 2,500 ka traditional PUJ sa Bacolod City ang kinahanglan nga makakuha sa Provisional Authority agud nga makapadayon sa pagbiyahe. Upod Kiruel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mabuso na kinarangkara naman ang mga residente sang napnod sa Leganes pasado las 12 kay nasauddo sang nasiplatan ang magdamol nga so halin sa mga kahilamunan. Pila lang ka minuto sa nagligad, ginlamon na sa kalayong apatanan ka bunkhouse nga ginatiniran sa mga trabahador sa isa ka pribado kompanya. Apatanan ka bunkhouse ang totally gutted. Kinalantaw nga madasig nga naglaptang kalayo bangod human sa light materials ang mga istruktura. Naglabot sa 100,000 pesos ng danyo sa ginbilin sang sunog.
Huwag kami kay nakita naman kalayo. Pero dito halin ng kalayo sa may Limasil daw. Grass fire, pakatudi. Kalayo na lang kita naman pakatudi. Made of light materials, mga plywood. Halos ang tatlo, made of light materials. Tapos may isa to kanina na itong nabilin na made of concrete. Initial nga na to is mga more or less mga 100,000. Mga kapuso na pa-throwback sa traditional nga paagi sang panguma ang mga bisita kag residente nga nagtambong sa Carabao Carosa Festival 2024 sa Pavia National High School grounds kay na sang aga. Makahalawat-hawat pero masadya ang karera sa 18 tanan ka mangunguma sakay sa ilatag sa Carabao nga may ginabutong nga karosa. Pero syempre, ang kahiwatan mas nangin espesyal kaupo si asawa ng asawa ko star Martin Del Rosario kag nga nagharana kag ginpakilig ang fans. First time sang Kapuso star nga makalantaw sang siningasay sang karera gani na amaze gidini. Samtang buwas na May 4, 8 p.m. ang Kapuso Fiesta sa Pavia Public Plaza Auditorium. Ululupod kita nga magbanding kanay Mike Tan, Mikey Quintos, Christopher Martin, Zonia Mejia kag Bubay. Sobrang nakakaaliw kasi while waiting dun sa standby area ko, nanonood ako. Talagang tutok na tutok ako kung sinong mauuna dun sa mga kalabaw ng bawat barangay. Happy Carabao Carosa Festival, mga kapuso! Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. DSWD6 ginpatpat ang proseso sang tagtaganay sang ayuda sa mga local government units. Distribution plan dapat nga pagasundon sa mga LGU kag hindi na paglamudan sang politika. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Ginpahayag ni DSWD Regional Director Attorney Carmelo Nochete nga ginkasugtan na sang alkalde kag vice-alkalde sang Tobias Fournier Antique nga ang Municipal Social Welfare and Development Office mismo ang magapanguna sa tagtaganay sang ayuda. Madumduman nga nag-initay ang duha ka kampo bangod sang 800 family food packs nga igapanagtag sa mga apektado sang El Nino. Ginpatpat sang Regional Director ang insakto nga proseso sa pagpanagtag sang ayuda sa mga residente. Kinahanglan nga magsumite ang LGU sang Disaster Response Operations Monitoring and Information Center nga ginabugusan sang numero sa mga apektado nga pamilya. Mapasa ano yung LGU sang DROMIC report. Ang DROMIC the situational report ba sila ka families ang affected. Tapos kung may evacuation center, muna, no? Sunod, mapasa sila sang letter nag-request sang family food packs for the affected families. Last, mapadala pa rin sila sang distribution plan. Dirata na butang kung saan o ang distribution, anong oras, kag diin nga lugar sila mag-distribute. Dugang pa sang Regional Director kung tani hindi na pagtaguon sa mga politiko ang ayuda, kag dapat may distribution plan ang mga ini agud malikawan nga malamudan sa politika. Ni panahon kung sa diin nag-suffer kita sa El Nino, no? May kampo na nag-declare ng state of calamity. Tani magbinuligay na lang kita para nga mabuligan naton ang mga affected families, affected in it. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mabuso, team leaders ng Bacolod City Legal Enforcement Unit kag pati man deputy heads ng bitaw asod-asod nga nag-resign sa tagsanila ka pwesto. Nakatutok kay Eileen Pedreso. Sa pihak sa mga kontrobersya nga ginaatubang sa mga opisina sa Bacolod City Government, isa-isa nga nag-resign ang pinakatagpamuno sa mga enforcement units ng LGU. Una na diri ang team leader sa Bacolod City Legal Enforcement Unit nga si Ray Dimisana nga nag-resign na sa pwesto sang tinalikdan nga si Mana. Hindi na ini kunukumporme sa iya performance bilang team leader sang grupo. Exciting na kita ko na kinahanglan na sila na bago naman yung mindset, bago naman yung mga patakaran. Ginpaathag man sini nga wala ginbalabagan ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang iya desisyon. Nanginhugot ang operasyon sa CLO Enforcement Unit sa mga nagasablag sa dalan kag mga ginapahayag pasaway sa merkado. Lakip na diri ang mga nakumpiskaran sa isda sa merkado sa tinalikdan nga bulan. Nugunan man sa iya pag-resign daw siya ng kabalo
scientifically i-analysis. Magapabilin nga empleyado sa gobyerno si Dimisana bilang board secretary sa Bacolod City College. Samtanggin kumpirman man ni Atty. Teng nga nagsumiter man sang resignation letter ang deputy head sa Bacolod Traffic Authority Office nga si Jose Antonio Robelio. Wala pa nahibaluan kung ikonsiderar sini ang hingyo ni Bitaw Head Patrick Lacson nga magpadayon ini sa serbisyo. Sa Mayo 10, mag-aepekto ang resignation ni Robelio. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Guimaras Provincial Government handa na para sa Manggahan Festival 2024. Mango Eat All You Can nga isa sa mga highlights ng aktibidad, mas ginpalawig. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Nanari-saring ang mga produkto sang Guimaras ang ginbida sa Agri-Eco Trade Fair nga kabahin sa Manggahan Festival 2024, a premier agri-festival. Sobrang sarap, iba talaga sa lahat ng mangga na kain namin. Ginabanta 100,000 ka local kag foreign tourists ang magabisita sa probinsya. Ginakabig nga dako nga bulig sa ekonomiya sang Guimaras ang Manggahan Festival ilabi na sa mango growers and producers. Ako gin siya nga bulig, mamay kay syempre may kami makabaligya. Madamo sa mga aktibidad ang balantayan sa bunga tuig. Hindi madula ang Mango Eat All You Can, lakip na ang Manggahan Cultural Competition nga hiwaton sa May 19 kag ang Street Dancing Competition. Eat All You Can magapabilin, pero mas madamo ang inadlaw for Eat All You Can. So from 4 days last year, nag-extend niya sa buong sa 12 days. The same way nga may mga showcasing not only the mangoes of Guimaras, but other agri-fishery products sa probinsya sa Guimaras. Ibitar naton ang aton nga mga kabyanan nga magkari kag magupod sa amon kinasadya sa Manggahan Festival sa pagselebrar naton sa ika-32 nga pagsugat sa aton probinsya kag pamatud-i kun nga ang ining festival ginatawag nga premier agri-festival. Balantayan man sa May 10 ang Kapuso Fiesta sa main events area sa Hordan, upod ang Kapuso Stars nga Sunday Christian Bautista, Andrea Torres, Max Collins kag Shaira Diaz. Maga-serenade naman sa Miss Guimaras Coronation Night sa May 17 si E.A. Guzman. May nakadeploy man nga kapulisan kag force multipliers agud mapabilin ang kalinong sa festival. Ginkasugtan sang provincial government kag marina nga i-extend man ang oras sang biyahe sang fiber boats tubtob 3 a.m. kag trips sang Roro tubtob 12 a.m. kada weekend. Magalawig ang Manggahan Festival Celebration tubtob sa May 22, 2024. Ang opening program sini ang ginpatigayon subong nga hapon. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mabusang running, jumping, workout, kag iban pa nga size ng fitness activities ang gin-enjoy sa mga nagpasakop sa Plantamena Circuit Race 2024 iginhiwa sa Plantanan Park sa Ross City sang tinalikdan niya Miyerkules, Mayo 1. Bata, tigulang, nag-try sa naglain-lain na obstacle courses nga makabuligid ang good ma-achieve ang healthy kag physically fit nga lawas. Nangin makalawat-awat naman ang kompetisyon kung sa diin ginatagan sa oras ang mga partisipante nga libuton ang 8 ka beses. Ang park kung sa diin may aras sa equipment kag challenges sa kada estasyon. Ang may pinakamalipot na oras among gindeklara nga winner. Siyempre, mas nangin masadyang kahiwatan kaupad ang pride sa Ross City Cafes, si bangus girl Mayan Basa, nga isa na subong ka-sparkle artist. Malibot sila, 8 kalibot, but for every loop, magamit sila na isang equipment, liwat-liwat, hasta sa maubos natin ang 8 ka equipments. And then ang last is ang warp wall, which is ma-climb nila sa babaw. And then pag na-raise nila ang flag, ma-stop na ang time. Bisan ka, poy man, sen angkol, nag-enjoy gid kita subong kag dapat for me stay fit gid kita, di ba? Kadto na kamo diri sa Plantanan kay open gid po ini para sa tanan ang Plantanan man sen angkol. Babu sa Obilib, nagpangatlong Iloilo Science and Technology University sa Iloilo City sa top performing schools sa bago lang gipagawa nga resulta sa 2024 Registered Electrical Engineers Licensure Examination. Ang universidad nakatigayon sa passing percentage ng 89.69% matapos
87 sa 97 sinika exam takers ang nakapasar. Nagpanguna sa pasinawa ng University of Batangas nga nakakuha sa 96.20% kaya passing percentage. Samtang isa naman sa mga rank 10 o kung isa naman sa mga rank 10 sa 2024 Registered Master Electrician's Licensure Examination ang graduate sa Northern Iloilo State University nga si Rafter Mendoza matapos magkuha sa board rating nga 85.5%. Rank 1 naman sa mga pasinawan si Mary Claire Larugal sa Isabela State University Iligan nga may board rating ng 92.5%. Gindeklarar ang state of public calamity sa Rio Grande do Sul sa Brazil matapos 13 katawang napatay sa among estado bangod sa pagbinaha. May araman sang 21 nga missing kagapin 5,000 katawo nga gin-evacuate bangod sa malain nga panahon. Ginbisitahan na ni Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva ang mga lugar nga ginhalitan sang pagbinaha kag nagpasalig sang bulig sa pagatubang sa sitwasyon. Nagpatindog sang barrier sa Mount Fuji ang mga opisyal sang banwa sang Fuji Kawaraguchiko sa nabagat na nakatungdan sang Tokyo, Japan. Ang kabangdanan, ang mga salawayon nga turista nga nagadugok sa among nga banwa para magpa-picture nga background ang iconic nga bulkan. Ang barrier ang may kataason nga 8 katapak kag nagalapad sang 20 ka metros. Pila sa mga reklamo nga nagtuhaw bangod sa tuman kadamo nga bisita amo ang paglinapta sa mga basura kag illegal parking. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pila ka newly elected officers sa MITSCOOP nagpasalig nga hindi na maliwat ang problema sa paghatag sa benepisyo sa mga empleyado sa kooperatiba. Si John Sala nakatuto. Formal na nagpungko bilang mga bagong opisyalis ang siyam ka mga miyembro sa Metro Iloilo Transport Service Cooperative o kung MITSCOOP. Ang sanguna board member nga si Cherry Acebuche sa karon bago nga chairman sa kooperatiba. Pasalig sa mga ini nga hindi na maliwat pa sa ila pagdumalang hindi paghatag sang benepisyo kag masami delayed nga sweldo sa mga driver kag konduktor. Sa tanan nga mga drivers and PAWs nga nagapasalig kami nga starting today wala na sang delayed nga sweldo. Kaya mo lang na Sir Jan ang ginakuan sang amon nga mga drivers and PAWs nga tani ihatag ang benepisyo nga para sa iya. Ihatag kita mo subong ang ginapangayo sang PAW kag driver ang ilang nga ginahinyo sa kooperatiba. Suno kay Acebuche, may masobra 80 na kamatag reklamo nga nakatala ang mga baton sang refund nga nagalabot sa 10,000 kada isa. Dugang pa sini ang mga opisyales nga may kahimuan sang kapaltahan ang mag-aatubang sa matag reklamo kag hindi sila nga mga wala sang kahilabtanan. Nahibaluan nga duwa ka mga anay opisyal man ang nare-elect bilang board members. Lakip na ang anay chairman sa kooperatiba nga si Jose Maria de los Reyes. Magluwas diri na question man ni Acebuche ang tubtub subong, hindi mapakita nga breakdown sang anay administrasyon sa nagasto na nga 48 million pesos nga pondo ka government subsidy sang kooperatiba. Ulaton pa na day Acebuche ang resulta sa investigasyon sang Cooperative Development Authority 6 antes magpatigayon sang legal action. Apang pasalig sa mga ini nga ila kasuhan ang mga kinahanglan manabat sa anomalya. Ang ginakapta namon subong nga mga documents, it's enough naman to file a case against them. But then, ari na ako discern mo. So, ang plano ko siguro mas pagid nga may ma-discover pagid ako siguro mas mabakod pagid na siguro nga i-wait na namon until such time nga we are ready. Ubod kay Hans Disierto, John Sala. Buana, Western Visayas. Mga puso, sa subong wala sang nasipatan nga bagyo nga posible makaapekto sa Pilipinas. Apang maginhanda gihapon bangod sunod sa pag-asa, posible nga isa o duha ka bagyo ang magsulod sa Philippine Area of Responsibility o PAR subong nga bulan. Sama sa mga track kon Mayo, posible nga magtupa ini sa Eastern Visayas kag magapadulong sa Southern Luzon. Apang pwede man ini nga mag-recurve palayo sa pungsod. Base sa heat index forecast sa pag-asa, may posibilidad nga maglabot sa danger level ang temperatura sa pila ka lugar diri sa aton sa Western Visayas buwas. 45 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo, 44 degrees Celsius sa Rojas Capiz,
43 degrees Celsius sa La Carlota, Negros Occidental, kag 42 degrees Celsius naman sa Iloilo City, pati man sa Mambusaw City. Sa datos naman sa Metro Weather, manubong chances ang ulan sa Western Visayas magluwas sa pinakabahin sa Antique kag Capiz. Walang gihapon ginadulang tsansa sa localized thunderstorms sa iban pang bahin sa Pilipinas. #grateful si JC Regino nga natuman ang handom sa iya sa amay nga si April Boy Regino nga sudlo ng industriya sang musika. Ganihalad niya sa amay kag sa fans ang bago nga single nga Wala Na. All About Heartbreak ang ini nga kanta para sa mga tao nga nagapadayon sa piyak sang tuman kabudlay nga sitwasyon. At least kahit na hindi man lang nag-workout, pinakita mo, binigay mo yung buong buo mo sa kanya para pag sa bandang dulo hindi ka magsisi. Okay, sakit ng damdamin, bakit kailangan mong saktan ang puso kong nagmamahal sa'yo? From being baby girl Beritera sa The Clash Season 5, ready na to conquer another milestone sa iyang music career, si Liana Castillo. Proud nga gin-share ni Liana ang iyang debut single nga Baby Girl nga nahanungod sa pagdiskubre sang true self kag sa mga direksyon sa kabuhi. Love yourself first before others po, na pagjojowa or love can wait. Pag-aaral muna, career muna, ako muna. Yan po yung message ng song. I'm not your baby girl, I'm not the easy kind of girl. Sarili uunahin mona't mamahalin. Baby girl, this is my precious world. Mga bituin ay aabutin. Pwede na mga kapuso pamatian ka ba-download ang Wala Na kag Baby Girl sa iTunes, Spotify, YouTube Music, kag ibang mga digital music platforms worldwide. Mga kapuso, mahimon yung malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website, www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa atin mga kapuso diri sa Western Visayas, sa Subukman, sa atin mga kapuso abroad, madamo ginya salamat sa pagtutok. Ako sa Iron Triatos, happy weekend! Kapuso, mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod Local News Matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.